Nasa ating linya po mabigyan si Atty. Antonio Audi Bucoy, ang impeachment court spokesperson. Ayan, abay, mahingan natin ng assessment sa 3 araw na impeachment trial ng Vice Presidente. Atty. Audi Bucoy, sir, magandang umaga po sa inyo, Your Honor, sir. Magandang umaga sa iyo, Lakay Deo Macalma. Subalit, kinakailangan kong iwasto. Hindi po ako ang impeachment spokesperson. Hindi po. Sorry, sir. Last year, nung nakaraang taon ho yun, ako yung spokesperson ng prosecution team. Ngayon ay hindi na. Oh. May 4 iba na. Ayan, oo nga. Anyway, Atty. Bucoy, sir, alam po namin na kayo po ay buong bayan at lalo kayong mga abogado, ha? Mga legal experts ay talagang nakasubaybay dito sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa tingin ninyo dito sa, ano ang assessment nyo muna? Dito sa 3 araw na impeachment trial, maganda ba ang takbo? Mabagal? Boring? Ayan. Ano pa ang tingin nyo, Atty. Bucoy, sir? Tama, palagay ko, tama lang yung tinatakbo ng paglilitis. Okay. Ang general assessment ko po ay dapat mabahala na si Vice President Sara Duterte. Sapagkat ang nakakaungos ho ngayon ay ang prosecution. Ayan ho ang aking matimbang na pag-assess sa nangyaring 3 araw. Bakit nyo nasabing lamang ang prosecution team, Atty. Bucoy, sir? Yun yung simulan natin nung unang araw, yun yung opening statements. Napakalakas po ng opening statement ni Congresswoman Luistro. Inihayag niya kung ano yung dadaloyin ng kanilang katibayan. Sa kabilang panig naman, hindi ho naglahad ng ganon yung depensa. Ang tinuligsa pa rin nila ay yung constitutionality ng proseso. Dapat to, inilahad nila kung ano yung magiging daloy ng kanilang ebidensya. Pangalawa, nung prinisinta po yung testigo na si Kalilong, NBI agent Kalilong, malinaw po yung ginawang paglalahad ni Attorney Ligutan. And pangatlo, yun yung cross-examination na ginawa ng depensa ay hindi ho nagdulot ng pinsala sa testimonya ni Kalilong. Sa halip ay lalo hong pinagtibay nung testimonya, nung cross-examination na yung video na ginagamit ngayon ng prosecution ay hindi minaniobra, hindi kontaminado at totoo. Wala akong pinsala na nagawa yung cross. Ang sabi ng depensa kahapon na Atty. Bucoy, ayan, successful sila sa pagsira sa credibility ni Agent Bucoy dahil Agent Kalilong, ayan, dahil ang sabi po napatuloy na hindi lang pala sa expert 2 weeks lang siyang nag-training, nag-seminar sa IT at pagkatapos hindi nga siya expert kundi parang although na competent witness pero hindi daw po eksperto sa larangan ng IT, Atty. Bucoy, sir. Gayon na sabi ko, inaasahan ho yan, nabubuhatin nila sarili ng bangko. Okay. At sasabihin nila na kami ay tagumpay. Subalit, ang malinaw po, hindi nila natuligsa Hindi sila naging successful pagtuligsa ng testimonya. Sa halip, ay lalo nang pinagtibay dahil mismong yung ebidensya, yung video, ginamit din nila para ipakita yung sitwasyon ng staff ni VP Sara. Ngayon, kung ginamit mo yung the same evidence, yung parehong katibayan, lalo mong, ibig sabihin niyan, inaamin mo na tama ito. So sa tingin po ninyo, lalong nadiin ang Vice President dahil inulit-ulit pa yung banta ng Vice President sa Pangulo. Ganun po ba? Tama ho. Hindi lang niya minsan sinabi ito, inulit-ulit pa niya. So hindi ho ito bugso ng damdamin. Dahil may panahon siya para mag-isip At hindi niya sinabi kahit kailan na ito ay bugso ng damdamin. Kundi pinagtibay pa niya na talagang totoo. Pero ang sabi po, attorney, ito daw pong threat na ito ay hindi impeachable offense at una-una, hindi naman napatunayan itong si Agent Kalilong na merong ang kinontrata ang Vice Presidente na assassin na papatay sa Pangulo, First Lady at former Speaker Romualdez. Wala akong kinalaman yung pagpapatunay na meron talagang
kinontrata na mamamatay tao. Dahil dito po, ang issue dito ay yung pagbabanta. Hindi necessarily kung meron siyang kinontrata. Grave threat so ito eh. So hindi mo kailangan patunayan na meron talagang kinontrata. Ang kailangan mo lang patunayan ay nagbanta. At Pero, may kapasidad siya. okay. May kapasidad siyang tutuhanin yung banta. Bakit po Meron siyang kapasidad. ba't nyo nasabi may kapasidad ang Vice Presidente? Unang-una ho, meron siyang mga nauugnay siya sa AJK nung siya ay mayor ng Davao. At merong mga testigo dito. Yun yung mismong nagpapatupad ng EJK. So may kapasidad siya. Kaya niyang tuparin yung kanyang banta. Wow. Anyway, Attorney Bukoy, ayan na sa procedural matters naman sa nangyari sa impeachment trial kahapon. Parating kinu-question ang pagtatanong ni Senator Judge Hontiveros. Ano po ba ang mali doon sa pagtatanong ni Senator Hontiveros? Yun ang gusto malaman ng taong bayan, yung mga hindi masyadong yung mga layman, yung mga hindi masyadong maalam sa batas, attorney. Opo. Malawak po ang diskresyon na binibigay sa mga senators judges para maliwanagan sila. Magabayan sila kung ano yung sustansya ng testimonya. Hindi ho kasalanan ni Senator Hontiveros na pumunta sa usapin ng konklusyon yung kanyang pagtatanong. Kaya nung tinawag ang kanyang pansin, sinabi naman niya, hindi ko alam yan kasi hindi naman ako abogado eh. Kaya ho, humingi siya ng paumanhin. Pero I think good faith ho yung kanyang pagtatanong. May lawig ho na binibigay ang impeachment rules sa pagtatanong ng mga senators judges. Sa rules ba, Attorney Bukoy, sir, pagka ganitong sabi nga hindi dapat tinatanong yan, ang prosecution ba o kaya ang defense lawyer pwedeng i-object yung pagtatanong ng isang senator judge? Pwede ba yan? Hindi naman siya presiding judge. Pwede bang questionin yung pagtatanong niya ng magkabilang panig, defense and prosecution, kung sila ay apektado rito? So, as a general rule, ang objection ho dapat ay patungkol sa tanong ng kalaban, ng kabilang partido. Okay. May mga sitwasyon ho naman, kahit nasa husgado, na pwede kang mag-object sa tanong ng maestrado. Lalo pa kung makikita mo na kumikiling pabor sa isang panig. Pero ang general rule ho, dapat, especially sa impeachment, dapat ho wag supilin yung pagtatanong para mailabas yung katotohanan. Pero kung objectionable, gaya po na may kumikiling na, dapat ho mag-object na. Pwede ho mag-object yung mga abogado. So pwede i-object si Senator Judge Hontiveros? Pwede po. Pwede. Kung nag-object yung kabila, pwede mag-object. Subalit, yung gaya ng sinasabi nila na to strike out yung mga tanong at sagot. Senator Hontiveros, kung tama ang aking paggunita, sinabi ni Presiding Officer Escudero na no need to strike out kasi narinig na ng tao eh. Narinig na ng tao. So, ang ginawa niya, pinaalalahanan niya yung mga senator judges na sa susunod, umiwas tayo na kukuha tayo ng konklusyon doon sa testigo. Ayan. May tuturing bang leading question yun, yung ginawa ni Senator Hontiveros sa attorney? Hindi po Ang kanya ho is honest to goodness na pagsaliksik ng katotohanan. Honest to goodness. Paliwanag. Hindi ho necessarily leading. Ang nakikita ko hong sumobra ay humihingi na ng konklusyon. Hindi naman siya dalubhasa sa batas Kaya hindi niya alam. Kaya napapunta ho yung daloy ng tanong doon, pati kasagutan. Ayan, isa pang parating naririnig ito na hindi masyado naintindihan ng layman. Ano ba yung mga leading question? Ayan, bakit pinagbabawalan ang leading question? Kailan nagiging leading ang isang tanong, Attorney Bukoy? Ang leading question ay objectionable pagka direct examination. Okay. Only sa direct examination.
Sapagkat isinusubo mo sa testigo kung anong dapat ang maging sagot niya. Okay? In general, answerable by yes or no. So, ang nagiging testigo, yung abogado. Yung nag-e-examine. Hindi yung testigo. In general, yan ho yung framework ng leading question. Pag sa cross-examination naman, pwede mag-leading question yung yung nagko-cross-examine. Ang hindi ho pwede, misleading questions. Ibig sabihin, wala pang pruweba na nasa record, pero tinatanong mo na, ina-assume mo na meron ng katibayan. Kaya misleading naman ang kanyang katapat pag cross-examination. Ayan. Pero minsan sinasabi ng presiding judge, rephrase your question, counsel. Pero Yes. ganun din pa rin eh. Medyo binago na yung tanong, pero ganun pa rin yung ang gist ng tanong, attorney. Ang gist ng tanong ay ganun pa rin. Yun ang gusto mong palabasin sa testigo. Pero yung tanong mo, hindi pwedeng isinusubo mo sa testigo kung ano yung dapat na maging sagot niya. Kaya rephrase your question. So yun pala yun. Oh. Anyway, marami kami natutunan si Attorney Bukoy sa mga ganitong mga legal terms, legal issues. Pero balik tayo, Attorney. Sabi ko kanina, para ang impeachment trial, para nagiging social anesthesia, nagkakalimutan. Habang may impeachment trial, ano na ang mangyayari dito sa investigasyon ng flood control project? Ayan, lalo na, yung iba dyan, although na nakulong na, hindi naman makapagsalita. Ano ang tingin nyo? Magkakalimutan na ba dito sa flood control project? O hindi ba dapat parallel ay dapat isabay din ang pag-iimbestiga, Attorney Bukoy, sir? Magkasing halaga po yung dalawang yan. Yung pagpapanagot sa katiwalian at yung impeachment. Meron ng recent development itong flood control investigation. Okay. Kung inyong maaalala, pinapaluta ngayon ni Ombudsman Rimulya na meron siyang star witness. Si dating kalihim, Bunoan. Yes, sir. Pero malaki yung problema dyan eh. Bakit? Unang-una, si dating Secretary Bunoan, ang lumalabas na pinakamay sala dito. Bakit kamyo? Siya po ang arkitekto nung budget ng DPWH na isinumite niya sa Department of Budget Management upang isali doon sa National Expenditure Program. So siya ang nagdisenyo niyan. Pangalawa, siya ho ang nasa sentro. Bakit? Siya ho ang may kontrol nung pondo para sa DPWH. Sila ang nagpapabid. Sila ang naggagawad ng kontrata sa mga kontratista. Dulo, sangkot pa rin because siya ang nag-o-aproba ng mga pagbabayad sa mga kontraktor. Siya nagpapaano ganyan. And kung inyong maaalala, siya ang itinuro ni Undersecretary Bernardo na tumanggap ng halos 3 bilyon kasi meron siyang tongpats na 15% kada taon. Ang hinawakan niyang pondo ayon kay Undersecretary Bernardo, yung sa 4 na taon niya bilang kalihim, meron siyang tongpats o kickback na 15%, which translates into 750 million a year times 4. So, 3 bilyon. 3 bilyon. Na ang kanyang gusto lang isoli, 1 bilyon. Okay? Parang 2 bilyon balance eh. So may bulsa pa rin na 2 bilyon. Pangalawa, nung siya ay nagsumite ng kanyang sinumpang salaysay sa ICI, ang sinisisi niya ay ang kawalan, ang kaluwagan ng pangangasiwa sa DPWH. Ang kapabayaan. Pangalawa, sinabi niya, wala siyang kinita rito, wala siyang ibinulsa. Pangatlo, system failure. Yung hindi umubra yung sistema ng checks and balance within the DPWH. And then, sinisi niya yung mga nasa sa ilalim niya na mga district engineer na nagmaniobra talaga. Minaniobra daw siya. Ngayon, nung inimbestigahan wala sa ibang binanggit.
na hindi siya nagtuturo. Hindi niya binanggit yung mga kongresista, hindi niya binanggit si Speaker Romualdez. Kung talagang si Speaker dito, kung siya ay complicit, dapat babanggitin niya. Ganun ka-importante. Pangalawa, nung nagkaroon ng investigasyon sa DOJ at saka sa Ombudsman, binago niya yung kanyang naratibo. Ngayon sinasabi niya, may mga congressmen na sangkot. Okay? Hindi siya nagpangalan. At lalo sigit, hindi uli niya binanggit si Speaker Romualdez. Subalit, nung siya ay maaresto, iba na ang kinakanta niya. Sabi niya, magbibigay siya ng testimonya ayon kay Ombudsman Remulla na mag-uugnay kay Speaker at sa ibang kongresista dahil sa mga pagpupulong behind closed doors. So, pabago-bago po yung naratibo. Ni Kaya Secretary hindi Bonoan. pwede pagkatiwalaan, lalo tigit, nasa sentro siya eh. Siya yung arkitekto eh. Siya yung pinaka-may sala. Lumalabas sa pinaka-may sala rito. Hindi siya pwedeng state witness. Ba't biglang nagbabago ang testimonya ng Secretary Bonoan? Bakit sabi ni Ombudsman Remulla siya daw ang magiging state witness laban kay former Speaker Romualdez? Yan nga ang sinasabi ko, nabanggit ko kanina. Ngayong inaresto na siya, may usapan na. Ayon kay Ombudsman Remulla. Ngayon, kung ano yung usapan na yun, hindi natin alam. Dahil hindi nila sila sa publiko eh. Ang nangyayari ho ngayon, ang lumalabas, ang Ombudsman, parang sastre. Dahil nauna yung akusasyon, kasunod, yung ebidensya dapat baligtad eh. Katibayan muna, katibayan muna, then aayusin mo kung ano yung katibayan, yun yung iyong irereklamo. Bakit parang sastre? Ngayon sila nagtatahi, sila nagtatagte, sila nagbuburda ng testimonya. Hindi ko natin alam kung ano yung kasunduan nila eh. Okay. Anyway, At Attorney. pabago-bago nga, yung naratibo, pabago-bago. Pero alam mo, Attorney, ang impression ng marami ay involve ang dating House Speaker, pati si Saldico. Ba't daw hindi sila masyado nababanggit, hindi nakasuhan? Nauna pa sina Marcoleta, sina Mike Defensor, na iba naman ang issue. Kasi po, ibang issue. Kasi po, ang nakikita ko ay yung kawalan ng kapanipaniwala at mapapagkatiwalaang matibay na ebidensya. Kaya nauna yung iba, kasi may ebidensya, may katibayan. Dito nagkukumahog ngayon na maghanap ng ebidensya para suportahan yung naunang akusasyon na dapat hindi ginawa. Ang problema, kaka-press conference, may akusasyon kagad. Ngayon, kinakailangan pangatawanan nila na tama yung akusasyon. Ngayon sila nagkukumahog na humanap ng ebidensya para punan ito kahit na yung ebidensya ay hindi katiwa-tiwala. Alam mo, Attorney, isa pang gawa nitong mga isyong ito, may bagong development. Si Ombudsman Boying Remulla, isusunod naman na i-impeach. Ano sa tingin po niyan? Kailan ba tatapos yung mga ganitong usapin sa politika? Masyado na apektado ang bansa, Attorney Bukoy, sir. Wala pa ho ako. May bali-balita ho. Pero sa ngayon, ang tingin ko, marites pa lang yan eh. Marites pa lang yan. wala pa akong nailalahad eh. Wala pang napipirmahan, wala pang naisusumite na reklamo. Dahil dadaan din ho yan sa proseso eh. Okay. Kung nagsimula ng proseso ng impeachment sa mababang kapulungan, yun, doon ako maniniwala na meron. Wala pa ho eh. Marites pa lang. Anyway, Attorney, maraming salamat at dapat nga lang, huwag kakalimutan yung tunay na issue. Ituloy impeachment, pero huwag kakalimutan ang investigasyon sa flood control scandal dahil bilyones pera ng bayan na nawaldas dyan, Attorney Bukoy, sir. Magkasing halaga po itong dalawa. Totoo po. Pananagutan. Pareho patungkol sa pananagutan. Pero dapat po, ang pananagutan ay base ayon sa katibayan na katanggap-tanggap. Yun lang po. Attorney Bukoy, sir, maraming salamat sa inyong mga insights, mga paliwanag. Thank you and good morning. Maraming salamat din, Lakay. Thank you very much, sir. Good morning.